topic tayo. Ano naman ang pag-uusapan natin, JP? Ito, pag-usapan natin mga kababayan. Ito po, nakakatawa ha. Isang abogado, mga ka-JP natin, sinoplak malala. Etong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, hinggil po sa kanyang benepisyaryo raw ng libreng sakay, mga kababayan. Kasi lumalabas po na 1,205,275 at sabi naman po sa ibang balita, ito ay halos 2 milyon na nagbenepisyo po sa libreng sakay ni Sara Duterte. Subalit, umalma po mga kababayan ng isang abogado. At sinabi nito, paano mangyayari na aabot sa 2 milyon o aabot sa 1.2 million ang libreng sakay ang nagbenepisyaryo dito kay Sara Duterte. Sabi nito, malamang na ghost passenger lamang daw po mga kababayan ang sinasabi ng OBP. O ito po, pakinggan muna natin mga kababayan ang pagyayabang ng isang Duterte supporter. Siyempre, kilala nyo naman kung sino ito. Ito po ay si Mocha Uzon. Yan. Si VP Inday Sara, tahimik pero matapang. Hindi nagpapakitang tao, kumikilos ng totoo. At kung resulta ang pag-uusapan, narito ang pruweba. Mula Mayo 2024 hanggang Abril 2025, Medical and Burial Assistance Program, 127,000 ang natulungan. 25,000 pamilya ang nabigyan ng suporta. Magnegosyo tagay, kabuhayan para sa 416 na individual at 9 na organisasyon. Libreng sakay, nakapaghatid ng ginhawa sa 2 milyong commuters mula pa noong 2022. Disaster response, mahigit 92,000 na pamilya ang natulungan sa relief goods. Kalusugan food trucks, 3,914 hot meals ang naihatid sa mga frontliners sa panahon ng emergency. Pansarap program, 30,000 estudyante ay nabigyan ng libreng nutritious buns. Rice program, 146,000 na individual na bigyan ng agarang sustento. Pagbabago project, 200,000 school bags ang naipamigay sa mga estudyante at 300,000 na puno ang naitanim. Si VP Inday Sara ang tunay na leader na may nagagawa para sa bayan. Hindi lang pangako, gawa ang dala. Ako po si Mocha Uzon, ang Nakita nyo mga kababayan kung ilan yung libreng sakay na natulungan? Ulitin ko lang doon sa bandang harapan ha. Sara, tahimik pero matapang. Hindi nagpapakitang tao, kumikilos ng totoo. At kung resulta ang pag-uusapan, narito ang pruweba. Mula Mayo 2024 hanggang Abril 2025, Medical and Burial Assistance Program, 127,000 ang natulungan. 25,000 pamilya ang nabigyan ng suporta. Magnegosyo tagay, kabuhayan para sa 416 na individual at 9 na organisasyon. Libreng sakay, nakapaghatid ng ginhawa. Ayan, nakapaghatid daw ng ginhawa 2 milyon benepisyaryo. Mga kababayan, yung sinasabi dito ni Mocha Uzon. Ito daw yung statistics nila, mga ka-JP Natics. Pero sa ibang balita, binabaan nila yan. Baka sobrang taas daw kasi ng 2 milyon. Sabi lang, mga kababayan, ay binahagi po ni Attorney Wilfredo Garrido sa kanyang Facebook page, mga kababayan, na sabi po nito, nung Martes, Hulyo 15, nang bilang ng benepisyaryo sa libreng sakay program ni Sara Duterte does not add up. Mga kababayan, ani niya, sa inilabas na 2024 accomplishment report itong Lunes, mga kababayan, Hulyo 14, tinatayang 1,025,275. Meron, lumiit pa ng konti beneficiaries ang nasa libreng sakay program. So balit, may 2 trips lamang umano ang bus tuwing Lunes hanggang Biyernes. So nag-multiply mga kababayan. Ito si Attorney Garrido Wilfredo Garrido. Sabi niya, given a capacity of 50 passengers per bus, it would take 20,505 trips to serve that many beneficiaries in a year. Saad ni Garrido, in 2024, Sara had only 7 buses, mga kababayan. Sino ba yung mga magagaling sa math dyan? Tulungan nyo nga ako. Sara had only 7 buses serving Metro Manila, Cebu, and Davao. So that one bus has to make as many as 11 trips a day, 5 days a week, mga kababayan. Driving day and night without rest or replacement, which is way more than a bus company can handle. Sinabi ni Garrido na posibleng ghost passenger umano ang benepisyaryo ng naturang programa
dahil huli niyang, ano sabi dito mga kababayan? Oy, ba't parang ganun? Nawala. Oh. Dahil sinabi ni Garrido, umano ang benepisyaryo ng naturang programa dahil nang huli niyang nakita ang isa sa mga bus sa Commonwealth ay wala umano itong sakay na mga pasahero. Hala ka. Mga kababayan, ibig sabihin, nanguhula ba ito ng kanilang statistics? Hala ka. 'Di ba kung if you do the math mga kababayan, hindi po lalabas na 2 milyon, even 1.2 million or even 1,025,000 blank etc. 'Di ba? Hindi po lalabas doon mga kababayan yung sinasabi po na marami daw po nagbenepisyaryo sa libreng sakay. O kahit i-multiply, sabi ni Attorney Garrido, walang ganon. Hindi maaring umabot yon sa ganong bilang na 2 million. Hindi naman sila 7 days, 24/7. Mga kababayan. Sabi niya, ano to? Ghost passengers ba? Yung mga isinasakay ng libreng sakay ng mga buses ni Sara Duterte? Hala ka. Grabe no mga kababayan. Doon sa mga hindi nag-iisip, doon sa mga hindi po nagkukwenta, kagaya ko kung mga kababayan, kung hindi ko nakita ito, hindi po ako magiging curious eh. Sasabihin ko lang, ay, ganun pala, meron palang kadami-dami na libreng sakay o nagbenepisyaryo dito kay Sara Duterte. Samantalang mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi po pala kayang abutin yung ganong bilang. So, itong bilang na to, mga kababayan, baka meron silang nakikita na hindi po natin nakikita. Mahirap yan. Di ba? Biruin nyo, yung bilang nila mga kababayan, kahit walang nakaupo, sabi ni Atty. Garrido, nakita ko wala naman mga sakay yung kanilang buses. Ako po, sa makatuwid, bukod sa multo, saan napupunta po yung budget? Ganun po yun eh. Ibig sabihin, kung hindi, parang pinalalabas nila na ganito, yung nakinabang, syempre equivalent po niyan, mga kababayan, yung gastos. Tama? At kung may gastos, mga kababayan, may pera. At kung may pera, malamang napunta sa bulsa. Hala ka. Kasi hindi niya po na-meet yung ganong bilang eh. So sa report nila, palalabasin na 2 million or sabihin po natin 1.2 million kasi yun ay nag-i-equivalent sa budget. 'Di ba? Kapag halimbawa po ikaw ay nag-liquidation. Para imbes na ibalik mo yung perang sobra, ito yung ano namin, ganito yung trips namin, ganito yung mga nakinabang. So supposedly mga kababayan, cut kong na kaagad ang kalalabasan. 'Di ba? Doon sa report, doon sa inyong liquidation. Hala ka. Ito lang ang ibabalik namin kasi ito yung mga naisakay namin eh. Tama? Mga kababayan, ibig sabihin dito may problema na gumagawa lamang ng kwento ang Office of the Vice President na sila po ay nagkaroon ng benepisyaryo ng umaabot sa 2 milyon. Di dapat yung itong video ni Mocha Uson, mga kababayan, dapat tong ipa-take down dahil puro ito kalokohan. My God, I hate trucks. Wala pong katotohanan at pawang propaganda lamang para mapasaya o sabihin natin mga kababayan ko ay mapaganda po ang image ni VP Sara Duterte na siya daw po ay walking vice president. Hala ka. Yun ang gusto nilang palabasin na ito ay nagtatrabaho. Kaya ganun kalaki po ang margin or ang numbers na kanilang binibitawan. Diba? Sabi ni Bong Abitonia, 3 bus lang sa maghapon ang libreng sakay. Sa Fairview hanggang EDSA, bukod dyan, wala na. Meron daw sa Davao at ano yung binabanggit dito mga kababayan na meron pa? Meron daw sa Davao, sa Cebu at sa Metro Manila. Tatlong bus din sa Maynila lang. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, hindi po talaga aabot. Kung sa isang sabi nga ni Attorney Wilfredo Garrido dito,
sa isang taon, mga kababayan, di ba? Given a capacity of 50 passengers per bus, it would take 20,505 trips to serve that many beneficiaries in a year. Oh. Kayo na lang po, hindi kasi ako marunong masyado sa math eh. Di ba? I hate math. Halak ka. Pera lang ang gusto ko kwentahin sa math. Halak ka. Oh. Naku po. Eh sila, gusto rin nilang kwentahin yung pera dyan. By doing such a, sabihin natin, manipulative numbers para mapalabas mga kababayan na maraming accomplishment itong Office of the Vice President. Halatado na. Mabuti na lang mayroong mga pumapansin na marurunong. Mga kababayan, syempre, abogado yan. Maniniwala ako sa kanyang computation. Diba? Eh, GP, abogado rin naman yung mga nasa OBP eh. Eh, meron kasi silang mga kababayan, alam naman natin, may lamat sila. Bakit mo paniniwalaan? Sabi ni Kim Cerezo, kwentong barbershop lang yan, libreng sakay. Didi shit lang ang naniniwala dyan. Palagay ko nga mga kababayan eh. Sabi nga ni Attorney Garrido, nagpunta nga ako dyan, nadaanan ko, wala namang mga nakasakay. Eh, ibig sabihin, mga ka-GP Natics, ang tawag doon, display lang. Halak ka. Diba? Display lang. Oh. Sabi ni Mona Nases, kasano nga agtrabaho kit sa dotmet ni Sara di payla nagbalin nga tourism. Tinala nga trabaho ta niya atoy. Kinanayon na nga agbabiyahe. Halak. Tama, di ba? Dapat Department of Tourism na lang siya, mga kababayan. Gusto niya naman pala magpunta sa ibang bansa. Kaya lang, eto, tourism, mga kababayan, dapat dito within the country lang. Kaya lang, kung saan-saan nagpupunta itong si BP Sara Duterte. Yari ka! Paano yun? Halak. Diba? Oh, nakakahiya, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Sus mio, Marimar. Oh, ayan ha. Yan po ang, sabi ni Randy Agustin, Didi shit lang maniniwala talaga dyan. Pati yan may bahid ng korupsyon. Yun. Exactly. Mga kababayan, sa pagsasabi mo ng napakalaking numero, siguradong may corruption po na kakibat nito. Bakit ka magsasabi ng 2 million or 1.2 million mga kababayan na benepisyaryo? Siyempre, natural sa natural, pera yan eh. Ibig sabihin, kapag sinabi mo kasi na ganito ang naging benepisyaryo, may karampatan din po na gastos, mga kababayan. Ganun po yun. So, sa madaling salita, may korupsyon na nangyayari dyan. Di ba? Oh. Tourism Secretary na etong si Sara. Hintayin nyo na lang malapit nang maupo si Inday Sara sa Senado for impeachment trial. Actually, mga kababayan, inaantay talaga ng lahat yan. Right after naman ata ng SONA. Sana. Sweet Tally Babes ng Unity Clan, shoutout sa inyong lahat mga kababayan. Okay, ano pang mayroon tayo ngayon mga ka-GP? Pag-usapan naman po